damang-dama ko, Ama, parang mula'y maibintang naranasan ka sa iyong na. Damang-dama ko, Ama, parang lang nasa langit na. Lang ito ngayon na umaapaw na biyaya para ka sa pagpapala, ibig na kay dakila makikita mga payapa tunay na malaya katapusang kagaya kayo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ayun ay maipinta, naranasan ko sa iyong na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na. Ayoko na ito matapos na. Ako, Ama, parang ay maipinta, naranasan ko sa iyong na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na. Ayoko na itong matapos na. Yo El Shaddai, buhay ko'y laging makulay sa'yo, El Shaddai. Nanatili ko habang buhay ayon, El Shaddai. Sa'yo, El Shaddai, habang buhay. Namako, Ama, ay maipinta, naranasan ko sa'yo'y na. Damang-dama ko, Ama, parang nasa langit na. Ayoko na ito matapos na. Ako, Ama, para bang naipinta, naranasan ko sa iyong na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na. Ayoko na itong matapos na. Sa iyo, El Shaddai, damang-dama. Sa umaga, ikaw ang nakikita. Iyong tanda, iyong nilay sa akin ang bagong pag-asa. Nakita
Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Di mo ay anong ganda. Muling dumaylay sa akin ang bagong pag-asa. Ko na'y piling na kita. Hanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aming buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay himlang. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Di ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa atin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga'y kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aming buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay himlang. Noon panghahawakan ko ang lahat na iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay himlang. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong kagandaang loob sa lahat ng ginagawa mo sa amin, patuloy na pagpahiram ng buhay at kalakasan, at lahat ng pagpapalang aming tinatamasa sa araw-araw at minumunuto ng buhay. Amen. Diyos, dalayan ko po na sa gabing ito ay muli ka pong mangusap sa amin. Kausapin mo ang bawat isa sa amin upang kami, Panginoong Diyos,
ay laging makasunod sa iyong kalooban. Amen. At dalangin ko, Ama, na sa gabi ito'y kami, Panginoon, puspusin ang iyong Espiritong Yes, Banal. Lord. At ang banal mong dugo ang siyang tumaga sa amin upang sa ganon, O Diyos, kami maging karapat-dapat. Pagpalain po ang mabuting balita na ating pagsasalunan. At dalangin ko, Isto'y sundan ang iyong tanda, himala at kapapanaghan. At tinangkin po namin ang lugar na ito'y puno ng iyong kalwalhatian. Yes, Lord. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Purihin ng Diyos yung pinakamalakas at pinakamainam. Yung palakpak ng hindi tinatamad, sa walang puso sa Diyos. Inigay ang bagay sa Panginoon at sabihin, welcome! Welcome! Holy Spirit! Take over! In my heart. Palakpakan natin siya ng malakas. Brothers and sisters, I have good news for you! And this is our today's gospel. Okay, nagbabasa ng gospel for the day. Today is Friday. So our gospel for today is taken from John chapter 1, verses 45 to 51. Nakita ni Felipe si Natanael at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Natanael. At sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Natanael, Rabi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumasampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhid manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At para mawala ang inyong antok ay sasayaw kayo ng bigay na bigay tuto sa Panginoon dahil ang hindi sumayaw ay Pangit! Kaya sasayaw tayo. Oh
seated now in a wonderful presence of the Holy Spirit. Pwede na kayong maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. Amen. Ikaw sa pa ako. Amen! Parang mga pipi yata. Sabi ko, you may be seated now in a wonderful presence of the Holy Spirit. Amen! Yung lahat ng amen, sumagot, answered prayer. Alam niyo, mahirap po yung biglang hindi ka na makapagsalita, no? Dahil ayaw mo nang gamitin yung bibig mo sa pagsasalita, baka biglang hindi ka na makapagsalita, maging pipi ka na. Kaya po, kailangan gamitin nyo ang inyong bibig. Amen ba? Amen! Purihin natin ang Diyos. Napaganda lang ating pong pag-uusapan ngayon. Ano? Kasi pinamagatan ko po na ang ating pag-uusapan ngayon is about the mind of Christ. Yung bang pag-iisip ng Panginoon. Kayo ba ay nagtataglay ng pag-iisip ni Jesus? Wala talaga akong pag-iisip. Wala eh. Ha? Sabi ko, kayo ba talaga ay nagtataglay ng pag-iisip ni Jesus? Yun, may sumasagot. Para tayong mga kindergarten na ano. Yung ganun, no? Para, alam niyo, sabi ko nga, ang charismatic ay elementary system sa ganitong gawain. Tayo po ay nakalipas na sa charismatic system. Tayo nandoon na sa tinatawag na the way of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Hindi na kailangan pang utusan, hindi na kailangan pang sabihan, na palapakan si Lord, kundi ang udyok ng Espiritu Santo ang nag-uudyok sa iyo, na pumalakpak, na sumigaw, at magpuri sa ating Diyos, at nagsabi ng Amen! Amen. The mind of Christ. Ang isipan ng Diyos. Masarap yung magtaglay tayo ng mind of Christ. Amen. Amen. Sabi po ng Biblia about the mind of Christ, it is the center of Jesus Christ's thought. Sabihin niyo, thought. Gandahan niyo naman. Ano ang pagkakaiba ng mind sa thought? Ano ang pagkakaiba ng mind and thought? Ha? Mind, isip. Oh. Mind, isip. Ay, hindi. Iba yung thought. Thought. T-H-O-U-G-H-T. Thought. Ano? Ano ang pagkakaiba nun? Thought. Yan. Anong pagkakaiba nun? Yung mind, yung kaisipan. Ano? Yung kaisipan, nandyan yung ating brain. Yung ating brain ay bini-brainwash ng salita ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos ay sumisimbolo sa tubig. Doon sa Ezekiel chapter 26 ay nandoon sinasabi na wiwisikan tayo tulad ng ginagawa ng sipahan. Winiwisikan tayo ng tubig para tayo luminis. Nagulot-ulot. Diba? Yung thoughtful, mga kapatid, yung kasing kaisipan, nandyan yung ating utak, samantalang, yung pong thought natin, ay yung pag-iisip mo na bago mo sabihin yun, talagang pinag-isipan mo mabuti. Amen. Pinag-isipan mo. From the mind, then thought, and then intellect. Pag sinabing intellect, it is the ability to think logically or the logical way. Pag sinabi pong logic, may mga taong hindi nag-iisip. Kaya minsan hindi maunawa ako ano yung sinasabi ng salita ng Diyos na sinabi, logic. Ano po ba yung logic? Lohika. Diba? Diba sa pag-aaral natin may subject tayong logic. Diba no?
Yung logic na yon, yung bang talagang yung iniisip mong mabuti, inuunawa mong mabuti, kung ano yung sinasabi. Amen. Wala na tao. Praise the Lord. Mga kapatid, kaya yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Si Kristo, ang sentro niya ay yung kanyang thought, understanding, and motivation. Thought, understanding, and motivation. At sabihin nyo, thought, understanding, motivation. Kailangan sa isipan natin, tayo ay lumago doon. Sa kaisipan na inuunawa at yung pang-unawa, understanding, at sa pamagitan nito ay namomotivate ka. Dahil naunawaan mo, sinasang-ayunan mo because you are motivated. Mahina. Halimbawa sa isang binibiling produkto, bumili ka nun dahil sa panunood mo sa telebisyon o sa panunood mo sa social media, natangay ka. Bakit ka natangay? Dahil sa iyong isip at doon sa iyong understanding, ikaw ay na-motivate at bumili ka ng pampaganda. Kaso nung gamitin mo, walang effect. Hindi kumanda. Pumangit. Pumangit. Praise the Lord. Ang ibig sabihin ng pag sinabing logic, mga kapatid, kailangan yung result ay yung truth, yung katotohanan. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo. At yun po ang pinapakita po rito, at ito'y nakapaloob ang total dedication to God ni Jesus, and yung Christian, tayo mga Kristiyano, as Christian, we are called upon to have this kind of mind ni Kristo. Tayo mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng pag-iisip na tulad nitong si Jesus. Amen! Amen ba? Amen ba? Kasi makikita nyo, bago dumating doon sa verse 47 and 48, ito yung keywords ko na binibigyan pansin niyo yun. Yung keyword, sabi ron, nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Tinutukoy ay si Natanael. Sabi ron, wala siyang anumang pagkukunwari. Bakit? Abay, sinabi mismo niya, kung papansin ninyo, sabi ni Natanael, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Sa mga pananalita ni Natanael, persecuted si Jesus. Pero, sa kabila na yun ay sinabi, because it is the truth from the heart and mind of Natanael. Amen. Yun talaga. Kaya sabi niya ni Jesus, nang malapit na si Natanael, sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Bakit tunay na Israelita? Sabi niya, wala siyang anumang pagkukunwari. Hindi siya plastic. Hindi siya mapag-imbabaw. Yung bang mga taong mayroon tinatawag na prejudice. Prejudice. Yung bang pag ikaw ay kaharap, ang ganda ng sinasabi. Amen. Pero pag talikod mo, ang pangit ng mga pinagsasalita. Prejudice. Pero si Natanael hindi ganon. Ano ang sinabi niya? Totoo yung sinabi niya. Sino ba naman ang mabuting magmumula dyan sa Nazaret? Huh? Sabi niya, kaya nakita ni Jesus, abay totoo itong taong ito. Nagsasabi ng katotohanan. Kayo kaya nagsasabi ng katotohanan? Huh? Kayo ba nagsasabi ng katotohanan? Kuminsan. Kuminsan, o tinamukipin mo. Kuminsan. Paminsan-minsan. God,
Ayan po yung nagsabi. Diba? Eh sabi ni Nathanael, sabi ni Jesus, kasta ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. At tinanong siya ni Nathanael. Ito, nagtanong si Nathanael kay Jesus, paano ninyo ako nakilala? Paano ninyo ako nakilala? Kasi, sinabi ni Jesus, basta naman tunay na Israelita, kasi Israelita si Nathanael. Taga-Israel. Amen. At sumagot si Jesus. Sabi niya, bago ka pa tinawag ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Amen. The mind of Christ, His thought and understanding, and His motivation. Yung motivation, nais ni Jesus na ipaunawa sa mga taong nakapaligid sa Kanya kung sino siya, at pag naunawa at na-motivate niya ang mga taong ito'y magkakamit ito ng kaligtasan. Unless all of you are motivated by the Word of God, you cannot come back in this place. Hindi ka babalik dito. Pero pag ikaw ay naunawaan mo dahil nakikinig ka, ginagamit mo yung isip mo, yung utak mo, your thought, your understanding, and you are motivated by the Word of God, Jack, babalik at babalik ka. Amen. Amen. And the result of that is faith. Amen. Pananampalataya. Sister, huwag mong gayahin si Presidente. Lagi kang nagano. O si Ninoy kaya yung ginagaya mo dun sa 500. Sorry. Aray. Sakit ulo. Sakit ang ngipin. Mawawala yan. Isipin mo yung salita ng Diyos. Okay. So, sabi ng Panginoon, di ba? Sumagot naman si Nathanael. Doon sinabi ng Panginoon, bago ka pa tinawag ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng punong ng igos. At sumagot naman si Nathanael kay Kristo. Sabi niya, Rabbi. Sa Tagalog, Rabbi. Sa English, Rabbi. Pag sinabing Rabbi, English yun. Pag sinabing Rabbi, Tagalog yun. Amen. Biblia Tagalog, Rabbi. Pag sa English, Rabbi. Rabbi, ang ibig sabihin, teacher, guro. Guro, ano? Sabi ron, Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. O, na-gets, na-motivate, Amen. naunawaan, thought, understanding, motivation. Mga kapatid ko, naunawaan ng Felipe. Sabi niya, tinan mo, dahil siya na-motivate, sabi niya, Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos! Exclamation point yung nanduroon sa huli ng kayo ang hari ng Israel! Exclamation point. At ang sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Sumampalataya ba kayo ngayon dahil sinabi kong yayaman kayo? Amen. Sumasampalataya ba kayo pumupunta sa gawain dahil sinabi ko na pagpapalain kayo? Amen. Sabi ng Panginoon, higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Kailan nagiging bukas ang langit at makikita mo ang mga anghel? Manhik-manaog when your thought as motivated and understanding. Naunawaan, you understand the Word of God. Purihin siya.
tao hindi inuunawa eh. May utak naman, may isip naman, pero hindi nag-iisip. May mga taong may isip at may utak, pero hindi nag-iisip. Wala akong kausap. Amen! Yan. Ang pagsagana sa buhay, halimbawa, yung pag-unlad, pagsagana ng buhay, involved po doon yung mind, yung thoughts, yung understanding, and motivation. Amen. Pag hindi mo ginamit yung utak mo, hanggang ganun lang ang buhay mo. Hanggang ganyan ka na lang. Parang pagong turtle. O parang ano yun, yung rabbit. Iba nagunahan yung pagong at rabbit. Rabbit? Nauna Ano? rabbit. At Pinaisahan niya At yun. pagong. Ang pagong. Oh. Pinaunahan ako Diba? pagong. Anong nangyari? Pagong. Ha? Kasi tutulog po. Sino? Ang rabbit. Sino ang nauna? Pagong. Bakit? Dire-diretso. Akala niya kasi mabilis, ay nakita niya, layo-layo pa nung pagong. Kaya anong nangyari? Tulog. Natulog muna. Hindi niya ginamit yung utak Utak. niya. Ganon tayo minsan. Akala natin ang layo-layo natin. Akala natin tayo ay nandun na malapit na sa finish line. Pero dumarating, nababaliwala yung mga bagay na dapat natin gagawin. Amen. 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 Ganon tayo minsan. Kaya ano po ang kailangan po natin? We need the mind of Christ. Sabi ron, Christian are called, tinawag upon to have the same mind as Christ. Amen. Yung kaisipan ni Kristo. Ano ba talaga yung kaisipan ni Kristo? Sinabi ko na. Ginagamit yung isip, thought. Ginagamit at inuunawa. At namumotivate at nakapag-motivate. Amen po ba? Amen. So tandaan po natin the intellectual capacity of Jesus Christ's mind. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, the intellectual or intellect is the ability to think logical way. Logical way. Yung inuunawang mabuti talaga, hindi basta sasagot. Minsan nakikita niyo yung mga ano-ano yung mga contest na Pinoy Henyo. Ang dadali naman ng question. Ang dadali ng question, ano? Pero bakit hindi nasasagot? Kasi hindi nag-iisip. Bago sagutin, hindi pinag-iisipang mabuti. Yung logic, yung sinasabi. Di ba? Kaya sinabi doon sa narinig ko sa baron ay, kung ikaw ay nagpakasal noong 1990, yung ganun ba? 1990, at nanganak ikaw noong 1991, ha? Ngayon, ilang buwan na kayong nagsasama? Sabi nung sumagot, 42 months. Ay dapat ang sagot dun ay 24 or 2 years. 24 months kasi 12 buwan plus nakadalawang taon na silang nagsasama. Hindi iniisip. At yun ang naisip parating sa atin. Kailangan tayo mag-isip. Pag-isipang mabuti. Napapahamak ang mga tao kapag hindi iniisip. Bira ng bira. Bira ng bira. So, yung intellectual capacity of Jesus Christ mind first, sabi ron sa in childhood. Ano? Doon sa pagkabata, Luke chapter 2 verse 27. Ano sabi ng Bible? Luke chapter 2 verse 27.
Ano ang sabi ng Biblia? 47. Luke chapter 2 verse 47. Ang sabi ng Bible ay ganito, makinig ka. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Ito'y si Kristo. Nung si Kristo ay nangaral sa templo, batang-bata pa na tumayo sa templo ng Jerusalem. Ang templong yon hindi po Catholic Church, ha? Yun yung templo ni Solomon. Yun yung Jewish religion. Judaism. Okay. So, kaya ano sinabi roon? Anong nangyari? Sabi roon, sa pagiging bata ni Kristo, sabi ng verse 47, kung uumpisahan mo, sa verse 46, sabi roon, pagkalipas ng 3 araw si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo, siya'y nakaupo kasama ng mga guro, yung matatalinong tagapagturo, at sabi roon, nakikinig sila at nagtatanong sa kanila. Nakikinig siya si Jesus at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng mga guro na nandun, mga tagapagturo, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa. Sabi niyo, pangunawa. Pangunawa. Sabi ko, mahalaga yung inuunawa. Mayroon tayong pangunawa. Amen. May thought. Yung mind, may thought. Amen. May pangunawa. Amen. Oh, sabi ng iba, anong klase ang utak natin? Utak, biyak, o utak ano? Talangka. O di ba yun ang palusak sa Pilipino, utak talangka. Bakit? Naghahagak ang pababa. Sa halip na matuwa kapag po mayroong pinagpala, naiinggit. Sa halip na matuwa kapag mayroong nabigyan ng award, nananaghili. Ay dapat matuwa. Dapat magpuri at matuwa sapagkat ikaw ay may pangunawa. May pangunawa. O sa pamilya na lang. Bakit marami nag-aaway na mag-asawa? Kasi hindi ginagamit yung pangunawa. Mayroon naman. Hindi naman yun eh. Kaso hindi ginagamit. Ayun po ang sinasabi ng gospel ngayon. Kailangan gamitin natin. Si Jesus, inamit niya at hangang-hanga. Hangang-hanga ang mga nakarinig sa Kanya. Ay hangang-hanga sa Kanyang pangunawa at mga sagot. Kasi bago sumagot siya, si Jesus, at bago niya bitawan ang salita, inunawa niyang mabuti. May mga nag-aaway. Bakit nag-away? Nagkamali. Hindi inunawa ko ano yung sinasabi. Yung sinabi, puso, ang dinig niya, pusa. Kaya tuloy nag-aaway. Diba? So mahalaga po yung pangunawa. Sa kanyang adulthood, sa pagiging adolescent, yung tumatanda na si Jesus. About mga, pagdating niya from 20, about. Okay. John 7 verse 15. Ano ang sabi ng Biblia? John chapter 7 verse 15. Ito ang sabi. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ang taong ito kayong hindi naman siya nakapag-aral? O isipin mo. Hindi naman nakapag-aral si Jesus sa mga Harvard universities, sa mga sikat na universidad. Hindi nakapag-aral. Sabi ng Bible, alam nga sabihin ko, nag-aral. Hindi daw yun. Biblia ang nagsasabi. Parang yung sinabi ng Panginoon na, sabi ng Panginoon doon sa mga tao, sabi niya sa panalangin, nung nandun na siya sa krus, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sabi ng mga, ano sa palagay nyo? Nalalaman ba nila yung kanilang ginagawa? Hindi. Sabi ng iba, nalalaman nila.
Sabi niya ng Biblia, sinabi. Si Jesus na nga ang nagsasabi, hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Bakit hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa? Ang taong patay sa pananampalataya, di nila nalalaman ang kanilang mga pinagkakagawa. Kung tama o mali. Diba? Pagpatay tayo sa pananampalataya, hindi natin alam yung ginagawa natin, tama kaya o mabuti. Makabubuti kaya, makasasama. Ito kaya ay makabubuti sa ating kapwa. Halimbawa, marami sa inyo ang nagpi-Facebook. Marami sa inyo ang nagpo-post sa Facebook. Pero inunawa ba natin, kung tayo magpo-post, inisip ba natin, ito kaya makakabuti o makasasama? Ito kaya ay makakaapekto sa ministeryo? Ito kaya ay makakaapekto sa kapwa ko? O pag may nabasa na ito kaya makapagda-down sa isang tao o kung sino man? Ayun, minsan, hindi natin muna inuunawa kasi yung pangunawa natin, di natin ginagamit. Amen. Kaya madalas yung kasabihan, use your common sense. Use your common sense. Pag sinabing use your common sense, gamitin mo yung utak mo. Amen. Gamitin mo yung kaisipan mo. Lalo na yung halimbawa, yung mga negative words na minsan sa halip na hindi mo na iyon i-click pa, i-click mo pa at i-share mo pa. Dapat yung mabuti ang i-share mo. Yung makaglulugod, yung makapag-glorify, yung makapagbibigay papuri, yung makapagbibigay karangalan sa ating Panginoong Jesus. Amen. Diba? Kaya sa ating pong Facebook, pag mga pangit, binubura ko na kaagad yung mga pangit na pinupost. Kasi, virus yun eh. Kakalat pa yun. Makakasira pa yun. We need to spread out the good news. Mabuting balita. At pag mabuting balita ang inyong ikakalat, araw-araw, oras-oras, para na rin kayong mga ngaral o preacher na pinagpapala ng Diyos. Amen! Amen. So sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, gamitin mo ang isip mo at pangunawa mo. At pangunawa. Amen. Tulo ko nagkatawa. Meron naman tayo ng Meron mga tao, may gamit na gano'n, pero manghihiram pa. Bakit? Nanghihinayang gamitin yung kanyang gamit. May gano'n. Selfies. Sabihin nyo, may gano'n. May ganon. May gano'n nga. Totoo, di ba? May gano'n talaga. Mas gusto pa nilang magamit yung pag-aaral ng iba kaysa doon sa kanya. Bakit? Masira. Nanghihinayang o Masira. nakatago. Ina-idolize yung kanyang gamit. Maraming tao ganun. Naka-display sa eskaparate. Pero, hihiram pa sa kapitbahay dahil ayaw niyang magagasgas yung naka-display na kanyang pag-ari-arian. Hindi ginagamit ang common sense at walang ka-logic-logic ang buhay. Amen po ba? Amen. So ano po ang sinasabi ng Bible, mga kapatid kay Kristo? Sabi, tandaan daw po natin. Sabihin mo sa iyong katabi, remember. Remember. Ulitin mo. Pag sinabing remember, sa Tagalog, tandaan mo. Tandaan mo. Remember. Oy, tandaan mo. So remember that Jesus Christ is pure. Pure in Amen. what? Pure in mind, pure in heart. Amen. Amen. Pure. Pag sinabing pure, walang kahalong fake. Amen. Halimbawa, yung gatas, minsan hindi pure, may halong harina. Tubig. Minsan yung tubig, hindi pure, may halong tubig ulan. Amen. Tubig din naman. Diba? So, kailangan po maging pure. Sabi ng Hebreo chapter 7 verse 27. Hebreo chapter 7 verse 27. Makinig po kayo. Hebrews chapter 7 verse 27.
Ano ang sabi ng Biblia? Hebrews chapter 7, verse 27. Ang sabi ng kanyang salita ay ito. Sabi niya, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari o saserdote na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. He offered His life once and for all. Amen. Ito ang niyang saserdoting ito, kagaya ni Melchizedek. So, makikita po natin, yun yung tinutukoy na pure heart, pure in mind. Hindi nagkakamali sa desisyon. Amen. Taglay ni Jesus ang pagka-Diyos ng Ama. Kaya siya'y tinawag na Diyos. Amen. Kayo ba? Nasa sa inyo ba ang Diyos? Amen. Sino sa inyo ang nagsasabing nasa sa Kanya ang Diyos? Nag-iisip pa yung iba kung tama so. Tandaan nyo, ang Diyos ay Espiritu, ha? Amen. At ang Diyos, isa lang yun. Amen. Kung ilan tayo rito at taglay nyo ang Diyos, hindi na nangahulugang ganun karami yung Diyos. Yun ang ibig sabihin ng logic. Hindi, maraming mga tao hindi nauunawaan yung logic. Halimbawa, yung Trinity. Kaya binibilang nila tatlong persona, may Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Sabi na, ay, di tatlo lang Diyos nyo. Wala ka logic ang mga tao nagsasabi ng ganon. Hindi ginagamit ang luhika. Dapat iniisip, ang Diyos ay Espiritu na sumasama, sumasana, sumasa Espiritu Santo. Ang Diyos ay Espiritu na laging iisa, na sumasa ating lahat, hindi binibilang sa pagkapersona, kundi binibilang sa iisang Espiritu. Amen. Amen po ba? Amen. Ay mga tao, walang kahuluhi-luhi ka, no? Dapat iniisip natin yun. Kaya minsan sasabihin na, ang Diyos niyong mga Katoliko tatlo. Kayo niyo sumasamba sa libulto, sa mga Diyos-Diyosan. Iba naman yan eh. Doon sa binasa kanina sa first reading, ang mga libulto doon, walang katuturan yun, walang pinagmulan, tsaka takhang isip lang. Ay ito, mga taong naglingkod sa Diyos. Si Kristo, nakuha yan sa original shroud. Yung tinatawag yung telang itinulukbong sa kanya na nagmarka. Amen. Yung clock na yun. Siyempre, yung mga yung artist na medyo pinaganda na nila. Pero hindi naman yan nangangahulugan siya yan. Hindi naman nangangahulugan yan si Jesus. Nagre-represent, sabi ko nga kahapon, di ba, sa ating prayer meeting noong Huwebes, ang lahat niyan ay tanda sapagkat ang simbahan nating Katoliko ay mayaman sa tanda, hindi matatanda. Purihin si Jesus. Ano ang ibig sabihin ng tanda? Sign. 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 Pag street sign, hindi ka maliligaw pag may street sign. Amen. Kung wala kaya niyan, mga tandang nawawatasan at may tandang hindi nawawatasan. Pag-aralan niyo yan, di ba? No? Tandang nauunawaan o tandang nakikita at tandang hindi hindi nakikita o tandang walang tinandaan. Alin kayo doon sa tandang walang tinandaan? Matanda. Di ba? May mga matatandang walang tinandaan. Ano? Sasabihin nung lula niya, "Naku, apo! Naku, kayo papunta pa lang doon, pabalik na ako." Ay, may logic itong kanyang apo. Maunawain. Sabi niya, "Naku, lola, bakit hindi ko kayo nakasalubong? Kung pabalik na kayo, di sana nakasalubong ko kayo." Hindi ba? Mga naman ano, ikaw pabalik na, nakasalubong dapat. Di ba? Oh. So, sabi ng magulang, nag-aalit yung magulang, yung nanay,
Ikaw anak, hindi mo talaga makikinig. Sabi ko nandyan, hanapin mo dyan, makikita mo yan, makikita mo. Ay, hindi ko nga po nanay makita, tandaan mo. Walang pagdating ko dyan, pagdating ko, lagot ka, makikita mo. Ay, iintay na lang kita, inay, kasi pagdating mo pala makikita ko. Hindi na naghanap yung anak kasi sabi ng nanay, tandaan mo, pagdating ko dyan, makikita niyo, hinantay lang. Hindi ba? Yan ang mga tao nag-iisip. May mga tao hindi nag-iisip, ano? O halimbawa ikaw, may anak, maliit, nandun yung anak mo, diyan sa ano, doon sa taas. Gumagapang pa lang, hindi pa maano. Sabi, naku anak, mahulog ka, nahulog niya ang bata. Dahil sinabi mong mahulog. Eh kung sinabi mo ba, huwag kang mahuhulog. Hindi mahuhulog, sinabi mo mahulog eh. Isipin mo lang sasabihin niyo. Use your mind and kailangan yung understanding, yung pangunawa at kailangan makamotivate tayo. Amen. Okay? Natatandaan niyo po yung sinasabi ko? Amen. So yung po, ang ibig sabihin ng pure in mind, pure in heart. Para tayo mapagsabihan tayo mayroong pure heart and pure mind, is gamitin po natin yon pangunawa. Pag bira ng bira, sabi nga, ang taong walang alam, madada. Amen. Pero ang taong malalim ang kaalaman, tahimik lang yun, parang ilog. Ang tubig na bababaw, malagaslas. Maingay. Pero yung taong may alam, at ginagamit yung tahimik lang yan, nakikinig. Pag naunawaan niya, saka siya magsasalita. Amen. Kaya pagdating sa isang taon, isipin niyo yung maiingay, huwag niyo nang iboto. Trillanes. Maraming maiingay, parang batingaw. Amen. So, example of Jesus Christ, use of His mind. Si Kristo, ginamit niya ang kanyang kaisipan, ang kanyang utak, ang kanyang isip, in overcoming temptation. Sa pag-iwas sa tukso, tayo, to overcome temptation, si Kristo, ginamit po ni Kristo yon, yung kanyang utak, yung kanyang isip, yung kanyang mind, yung kanyang thought, mga kapatid. Matthew 4:4. Ano sabi ng Biblia? In Matthew chapter 4, verse 4, makinig kayo sapagkat yung sinasabi ko ay magagamit nyo kapag kayo ay natutukso o tinutukso. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4. Sabi rito, ngunit, umpisa natin sa verse 3. Sabi ng verse 3, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, sinabi kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat. Nag-isip si Jesus, ang napakaganda, no? Sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At pagkatapos, mamaya na yung, okay? So, isipin mo, ano ang tuksong dumating kay Jesus sapagkat siya nag-fasting ng 40 days and 40 nights doon sa Mount of Temptation? Anong ginawa ng dyablo? Ang unang tukso ng dyablo na ginagawa sa atin that we need to use our mind, our thoughts, our understanding, and our motivation ay the lust of the flesh. Pita ng laman. Ang gutom po ay lust of the flesh. Ang kagutuman ay bahagi ng pita ng laman. Pangangailangan, nagugutom ka. Kaya sabi ng demonyo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Yung mga hindi nag-iisip, hindi mo alam halimbawa tukso, gutom na gutom ka na. Binigyan ka ng power. Saan magagawa mo yan? Dahil gutom ka na, hindi ka na nag-isip. At sasabihin mo, ano kaya ang gagawin kong klase ng tinapay? Hamburger, para may palam. Hamburger! Dahil ang nasa isip mo, gutom ka. Pero kung alam mo, tukso,
Ano gagamit mo? Utak. Isipin mo mabuti. Si Kristo inisip niyang mabuti. Bakit ko gagawin tinapay yan? Kung iyay gagawin ko tinapay, napapasakop na ako sa demonyo. Amen. Amen. Napapasakop na. But because Jesus, He hold His authority from the Father, pinahawakan niya na siya ang may kapangyarihan. Greater is He who is in us. Higit na makapangyarihan si Kristo kay Satanas. Amen. Higit. Wala akong kausap. Amen. Greater is Jesus who is in us than His Satan who is in the world. So, hindi niya ginawa. So, dapat po ganun tayo pag tayo ay, halimbawa sa inyo may tukso. O, sasabihin noong tukso, may asawa ka halimbawa. O, wala ka mang asawa pero alam mo, yung taong yun ay hindi na pwede sapagkat siya'y may asawa na o diborsyado. Dahil ang diborsyado, kapag ikay napakasal sa isang diborsyado, nabuhay pa ang asawa, nangangalon niya ka pa rin. Nabuhay kang diborsyado, tapos namatay na yung dati niyang asawa. Okay na yun. Ngayon, halimbawa sabi ng diborsyado, bibigay tayo ng pera, bibigay tayo ng ano. Hindi mo inisip, maging masama sa akin yung, bakit? Diborsyado, una. Pangalawa, buhay pa yung asawa niya. Pangatlo, di pa naman kayo kasal, bakit ka magpapasakop sa ganun? Iniisip, ginagamit ang mind. Okay? Amen. Wala akong kausap. Amen. And, Finally. number 2, Sabaron, yung ginamit ni Kristo against the opposition. Yung mga nag-o-oppose sa Kanya, ginamit ni Jesus ang Kanyang mind, thoughts, understanding, and motivation. Matthew 22, verse 18. Sabi ng Matthew chapter 22, verse 18 to 22, sabi dito, makinig kayo, ito malapit na tayo matapos. Verse 18 to, alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita niyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis. At pinakita nga nila ang isang salaping pila. Kaninong larawan ang pangalan at nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, kung gayon, ibigay niyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. At namangha silang lahat nang marinig nila yun. Amen. Purihin ang Panginoon kasi sinisilo ang Panginoon. Ginamit ni Jesus ang kanyang isipan at pag-iisip. Amen. Kayo ba? Ginagamit niyo ba? Amen. Ha? O bera na lang ng bera? Ha? Sometimes. Kailangan po gamitin natin. And para magamit natin, let us pray unto God. Lord, Lord, please, Lord, share to me your pure mind and your pure heart. Lord, ipagkatiwala mo, ibigay mo sa akin, o gawin mong kaisipan mo ang aking kaisipan. Gawin mong puso mo ang puso ko, at gawin mong kamay mo ang mga kamay ko, at siya mangyayari yun. Amen. Yan ang panalangin na tama at maayos. Amen. Kayong lahat. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Isus, nais ko po na magtaglay ng tulad ng iyong kaisipan, ng iyong puso, ng iyong kalooban. At hinihiling ko po yun upang sa ganon makasunod po ako sa iyong nais. Mula po ngayon, inaangking ko po at hinihiling ko ang pusong ito'y maging pusong ano yun? Sinabi ko. Yun yung prepare ng awit. Yun, change my heart. Sabihin natin, change my heart, O God. Change my heart. Hallelujah.
Make that song as our prayer to change our heart. Gawin ng Panginoon at itong pagtamang puso. Ayon sa puso ni Jesus, the heart of Jesus. Change my heart, O God. Makes our heart as your heart, O Lord. Change our heart. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you, Lord. You are the Father. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray, Lord. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Let's pause for a while and let's feel the presence of the Lord. God is Spirit and He is moving right now in you. May ginagawa siya sa iyong buhay. May nangyayari sa buhay mo. May nangyayaring maganda. Walang pinanong pangit ng Diyos sa atin. Patuloy siyang kumikilos at gumagawa ng himala sa iyo. Ang mga may sakit ay kanyang pinagagaling. Hinahaplos niya ang bawat isa mula ulo hanggang talampang. Binalalaya, tinutunaw ang anumang masamang karamdaman sa iyong katawan. Inaalis at inaalis ng Diyos. At ang ating mga kaisipan ay kanyang inaayos. Ginagawa niyang tulad ng kanyang kaisipan. Ang ating mga puso na kanyang luklukan ay ginagawa niyang pure in heart. At dumadaloy sa iyo. Tanggapin mo by your faith. Receive by faith. Receive by faith your healing and deliverance. Receive by faith the miracle happened to you. Receive it by faith in the name of Jesus. And I claim it, O Lord. I rebuke what kind of the work of evil. I rebuke it right now. Evil spirit, I rebuke you. I rebuke sicknesses. I rebuke it right now. Go to the lake of fire. Lumayas ka. Doon ka narapat sa apoy ng impyerno. At tinatawag ko ngayon ang biyaya ng pagpapala. Tinatawag ko, Panginoon, ang blessing upon blessing. Healing upon healing. Tinatawag ko, Panginoon, ang mga pagpapala sa buhay natin. At wala akong mamumutawing negative o mga pangit na salita sa aming mga labi. Ang mamumutawi sa amin pag-ibig pagpapala, biyaya at himala. Cover us with your precious blood and make us holy and worthy in the name of your Son Jesus Christ, who reign with you forever and ever. And everybody say, Amen. Palapakan natin si Lord. Itaas ang lahat ng nagdalahang panyo atin. Langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. I pray, Lord God, na pagpalain mo ang mga prayer requests, ang mga panyo asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, at papeles. At tinapin na po namin, Panginoon, na kami lahat ay answered prayer na as we sing, give thanks. And may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Bonus nyo, tanggapin yung lahat. Pangalawang bonus nyo, tanggapin yung lahat. Finally,
sa Sunday, sa ating anniversary. Inaasahan tayo dun ha.